Nakapang sundalo ka. Ha? Saan punta mo? So, kahapon, yes, kahapon, meron kayong nakikita na may lalaki na sumusunod sa amin kahapon, no? Hindi ko masyadong in-entertain kasi nagbablog po ako mga kababayan, nagsasalita ako, no? Tapos siya nagsasalita din po mga kababayan, pero hindi ko po siya naiintindihan. Hindi ko po naiintindihan po mga kababayan. Ang naiintindihan ko lang doon sa salita niya, parang balay. Ibig sabihin pa rin nagtatanong sa balay po or bahay po ni Tatay Ronnie. So, nung palapit na po kami sa bahay ni Tatay Ronnie po mga kababayan, biglang sumunod sa amin. No, biglang sumunod sa amin. Ang akala ko lang, tao dito sa bundok na nangangalakal kasi usually pag nasalubong sila dito, galing sa taniman, galing sa pangangalakal, pangunguha ng mga ma-harvest nila and everything. So, normally, sabi ko, sino itong lalaking ito mga kababayan? Yun po pala ay bunsong anak ni Tatay Ronnie. So nagulat ako, no, for the first time, no, na medyo matagal-tagal na ako dito mga kababayan, na nakita ko, no, isa sa mga anak ni Tatay Ronnie na nandito. Kaya nagulat ako nung tinanong ko si Kuya Dosi. Sabi ko, Kuya Dosi, sino itong taong ito? No, sumunod bigla sa amin doon kung kailan malapit na kami sa bahay ni Tatay Ronnie. Sabi ni Dosi, anak ni Tatay Ronnie, yung bunso niyang anak. O, kaya nagulat ako mga kabayan, ha? Oh, wow, buti naman napasyal, no? Buti naman napasyal at nasilayan niya muli yung kanyang tatay. Kasi ang pagkakaalam ko po mga kabayan, yung mga anak niya, yung iba, malayo dito. Pero ang sabi ng pinsan niya na si Ate Katrina, meron siyang anak na malapit dito na nakatira kay Tatay Ronnie na may amo, nangangamuhan, kumbaga, na malapit-lapit lang dito pero hindi pumupunta dito, hindi bumababa. No, hindi bumababa po mga kababayan kasi dahil nga hindi sila magkasundo or hindi sila magkasundo mga kababayan at nung nakaraan ang dinig namin kasi may nagsabi na sana may sasama sa amin dito na isang anak ni Tatay Ronnie, pero ang sabi nga po ay ayaw kasi yung tatay daw niya is murit or mamamatay tao or namamaril. Yun po pala nagsabi at yun yung nakita ko kahapon na talagang malapitan po mga kababayan na nakita ko. So nagulat lang. So ibig sabihin magandang sinyalis para sa akin mga kababayan, ha. Magandang sinyalis na pumunta at bumisita dito mga kababayan. Kahit papaano, hindi man sila nag-usap, hindi man sila nagkamustahan ni Tatay Ronnie. No, na kahit papaano nakita ni Tatay Ronnie isa sa mga anak niya at bunso pa niya. No, para bang sabi ko, wow. Buti naman kahit paano nagpakita. So sana nga po mga kabayan, no, balang araw, no, na pumasyal dito ulit or mayaya namin ulit na mag-uusap silang mag-ama, no, na magkukwentuhan sila, magkakamustahan sila dahil sa haba ng panahon hindi sila nag-uusap, hindi nagkikita, no. Kung tingnan natin kung talagang manumbalik yung pagiging father and son nila mga kababayan, di ba? I'm sure, wow na wow si Tatay Ronnie, nakita nyo naman sa pagmamahal, no? At alam ng lahat na si Tatay Ronnie ay kulang sa pagmamahal po mga kababayan. So, tingnan natin, kayo po ba mga kababayan? O sige, tatanong ko nga po sa inyo, paki-comment nyo po, no? Kayo po ba ay masaya na magkita-kita muli
isa sa mga pamilya ni Tatay Ronnie or silang lahat ng mga anak ni Tatay Ronnie at saka yung kanyang asawa. Kasi nga po mga kabayan ay ang nangyari kay Tatay Ronnie at sa mga anak niya, sa asawa niya, no, trauma. Dahil meron itong pinagdaanan noon mga kababayan, no, na something nakakalungkot, no, hindi ko pa masabi ngayon. Nakakalungkot, kaya yung nangyari yun ay yun yung naging dahilan na natruma si Tatay Ronnie, no, at yung asawa kung bakit nagkahiwalay sila, no, at yung mga anak nila na apektado din po mga kabayan, at lalong-lalo na si Tatay Ronnie mga kabayan na takot, no, takot sa mga tao na lumabas dito sa gubat, na natili dito dahil sa nangyari noon mga kabayan. Last 2 to 3 decades, no, ang nangyari po kay Tatay Ronnie. Ngayon, at least may magandang sinyalis, no, na hindi ininbita, no, na kusang pumunta dito sa tatay niya dahil siguro nakita niya na or sinilip niya na may bagong bahay. So maganda. Lagi ko nga sinasabi po mga kabayan, tayo sa lahat ng binibigyan natin, wala tayong pagbawalan. Anak, apo, kamag-anak, and everything. Lahat po yan malayas lang pumunta sa mga pinapagawa natin ng bahay, sa mga tinutulungan natin. Ang bawal lang po mga kabayan, yung anak, apo, kamag-anak na abusado. Yung bang ibig kong sabihin, pupunta lang dyan para mag-inuman, pupunta lang dyan para mag-aaway sila, and then pag nag-aaway sila, sinisira nila yung bahay na binibigay natin, yung dinudugyot nila ang bahay nila, yung mga ganyan. No, the rest wala tayong ipinagbawal, no, kundi masaya nga tayo mga kabayan, di ba? Bagkus masaya tayo na dinadalaw sila sa mga kaanak nila or pinupuntahan ng mga anak nila mga kababayan, yung gusto natin, di ba? Pero kung pupunta diyan, alam niyo naman, ibig kong sabihin na pagbalik mo diyan nasira na yung pintuan, nasira na yung mga dingding, may butas na and everything, no, halos magpate na sa loob ng bahay na binibigyan natin. Huwag na. Mas maganda pang manatili si Tatay Ronnie na mag-isa dyan. O, diba? O, kayo mga kabayan, excited or gusto nyo po ba na magkita-kita yung pamilya ni Tatay Ronnie at siya? Kasi meron ng isang anak. Isang anak pa lang po mga kabayan, ha? Ang biglang nagpakita, biglang sumulpot po dito, no, nagparamdam. Pero, nung dumating po doon sa bahay mga kabayan, yung anak, no? Siyempre, pag tayo pumunta sa bahay na magulang natin, matik yun. Magandang hapon po tay, magandang umaga po tay, mano, o di ba? Kumusta? Anong may pagkain ka ba? Usually yan mga tinatanong natin di ba? Pero kahapon po mga kabayan, no? Dire-diretso lang siya, no? Dire-diretso. Nagsasalita siya na hindi maintindihan pero mayroon daw gustong iparating, kailang hindi rin maintindihan ng kapwa niya ay mga kabayan. Bali lang ang naiintindihan nila, bahay. Kahit kapwa ay nila hindi rin maintindihan kung anong sinasabi, kung anong tinutukoy sa anak ni Tatay Ronnie. So wala, basta dumating siya, balay, yung ganyan, tapos wala na. Didman niya si Tatay Ronnie na nakikita niya nandiyan, nakatabi ko, didman niya, no? Nilagpasan na niya mga kabayan. Di man lang niya tingnan yung kanyang tatay po mga kabayan. Didma, walang nakita, walang tatay nandiyan sa harapan at sa gilid. Wala, basta didma. And then nung tinanong ko na siya kung sino siya, no, at yun na nga, sabi ni tatay, buti pa si Tatay Ronnie anak niya daw. Tapos nagbanggit pa ng pangalan. So ibig sabihin sa tagal ng panahon hindi niya kakalimutan yung anak niya. O di ba? Kasi nagbanggit ng pangalan Pero yung anak niya nung tinanong ko na, nag-umpisa na ako ng tanong sa kanya, umalis, uwi na daw siya, umalis. Sabi ko para akong nasaktan lalo na nalaman ko na anak pala ni Tatay Ronnie. Para akong nasaktan lalo kasi wala man lang siyang niho-niha. And then dumating siya, wala din. Pag alis niya, wala ding niho-niha. Tapos si Tatay Ronnie, napapansin ko parang tinitingnan niya yung anak niya. Yung parang sinisilip niyo or tinitingnan niya, parang ganon. Sabi ko, oh my God. Iba yung pakiramdam ko. Parang walang naramdaman yung anak. Buti pa yung aso, tuta. No? Yung nanay nila pag aalis. No? Parang ikikis pa sila. Parang
aamuyin pa. Pero yung bunsong anak ni tatay, umalis kahapon, wala malang niho-niha mga kababayan. Kaya nalungkot din ako. No, parang sabi ko nga, dapat pala hindi na nagpakita. Kasi lalo masaktan yung magulang, nandiyan nga, pero wala namang niho-niha. Parang walang nakita. Dapat wala na lang, parang ganun. Pero sige, itry po natin. Bahala na. Anong comment nyo po mga kabayan na mayroong isang anak sa tagal ng panahon, no, 3 to 4 decades po sa tagal ng panahon sa wakas, at merong isang anak na sumilip dito ni Tatay Ronnie. O gusto nyo po ba makita lahat na mag-ipon-ipon sila dito mga kabayan para makilala natin, o kayo na bahala maghusga ha? Tulungan nyo po ako mga kabayan. Maraming salamat. So ayan mga kababayan, nandito na tayo dahil malapit na ang bahay ni Tatay Ronnie. Nakabubong na tayo, ding-ding, no, nakasahig. So kahapon nag-start tayo sa terrace po mga kabayan, no? And then sikapin namin buong maghapon, no, na magawa po namin yung extension niya para lutuan. So ayan po mga kababayan, ayan si Tatay Ronnie, paakyat na si Tatay Ronnie. Saan kaya ang punta niya? Aba, parang nakapang Forma? sundalo na damit o nakapang simba na damit po mga kabayan. Mukhang nakabihis ngayon si Tatay Ronnie naka-camouflage. Sundalo. Aba, iba ata ang bihis ngayon niya mga kababayan. Mukhang galing ito sa duty. Aba. Kaya siguro umakyat to mga kabayan kasi papunta siguro sa duty. Aba, astig. Nakapang military nga mga kabayan. Kulang na lang baril dito at saka kumbat. Dating uniform niya siguro na. Wow! Ayos Bakit nakapang sundalo ka? Ha? Saan punta mo? Wala? Ay, ako! Ika daw! Akala ko mag-duty, pero tinuro niya ika. Hawakan. Sige, hawakan. Sunduin daw niya ako mga kababayan, ika. Sabi ko, saan ka punta? Sabi niya, ika. Narinig na. Ika. Kasi yung team natin nandoon na, nauna na po mga kababayan, no? Yan ang ginagawa niya. Pag alam niya na nandyan yung team, matik yan mga kabayan, lilingon yan siya kung nandyan ako o wala. Pero ngayon iba mga kabayan, tamang-tama talaga yung sundo niya sa akin. Naka pang-army uniform po mga kabayan. Bilhan ko kaya ito ng ng combat. Aray ko. Naitago pa niya. Saan mo to binili? Po, Sa'yo yan? Mahawang. Dati? Po. Dati yan, dati? Ito. Wala lang bala? Wala. Meron bala, dalawa. May bala, dalawa. Ito, dalawa bala. Dalawa bala. Wala. Ito, meron. Ito. Ito, dalawa. Okoy! Ay, okoy! Wala na siyang bala, pero nakalimutan niya yung dalawang bilog niyang bala. Diyos ko. Dati, di ba? Sabi, ano to siya? Sundalo daw po mga kabayan. Kaya siguro naitago niya yung uniform niya. Wala namang mga laman. No, pero yung uniform ng mga kababayan ay tinatago pa rin niya. Oh, wow. Sa tagal ng panahon may nakatagong ganitong uniform si Tatay Ronnie, di ba? Ang galing-galing suminop talaga. May escort na ako mga kabayan. Safe na safe ako dito sa kabundukan, sa kagubatan. Dahil may escort na akong sundalo. Ang pugi pa, hapon pa. Hapon pa yung hapon pa yung escort ko na sundalo dito mga kababayan. Talagang inaalalayan ako. So ayan po mga kababayan,
mukhang nangangamoy na po talaga ang blessing sa bahay ni Tatay Ronnie. Talagang malapit na malapit na malapit na malapit. Isa, dalawa o tatlong pukpok na lang po mga kabayan. Talagang matatapos na tayo sa bahay ni Tatay Ronnie. O, kahapon nagbubong tayo no nakaraan. Tapos kahapon nagdingding. And then ngayon po mga kabayan, yung terrace ay halos matapos na rin. So yung extension na lang siguro yung problemahin natin. Kaya tara mga kabayan, excited na ako Tatay Ronnie. O. Halika. Kumain. Kumain. May. Ha? Ito eh. Talaga naman. So ayan po mga kabayan. Ang ganda na ng ating terrace. Talagang makakaupo tayo ng maayos at makarelax tayo ng maayos habang nagko-coffee, habang kumakain dito sa terrace ni Tatay Ronnie. Wow! Akala mo naman, ang daming anak ni Tatay Ronnie. Ang laki ng lamesa. Sa bagay, pag nandito kami mga kababayan, ay tamang-tama po na meron kaming lamesa para meron kaming paglalagyan ng aming mga food. Ayos ha. Hindi to katri ha? Hindi to papag. Lamiha. Lamiha ini. Ne. Lamiha ha. Oh. Lamiha ito. Igatin tong pinagawan ko ng bahay. Army pala. Sabi ko walang bala. Tinuro niya meron daw dalawa. Ne. Dalawa bala. Saan? Saan bala? Uting. Utin pala, hindi pala bala. Ay, apo. So, ayan po mga kabayan. Ito yung kahapon. No, ito lang yung natapos namin. So, nagawa na rin po ng mga kabayan. No? Presko. 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 Ah, meron din. Okay, sige. Silipin natin. No, sabi ko, after ng terrace. Kasi syempre mga kabayan, no, sabi ko nga, nabanggit ko kanina, bibisita pa rin kami dito. Hindi pwedeng hindi. Kaya sabi ko, para hindi tayo mahirapan, no, pwedeng matulog, pwedeng upuan, kainan, salo-salo, and everything, lahat na multipurpose itong terrace mga kabayan, kaya pinasadya ko. Then, higit sa lahat, hindi po natin alam, baka biglang sumikot yung mga anak, so meron na silang mauupuan or meron na silang get-together po mga kabayan, may pwesto kumbaga, diba? So ngayon, nag-request din ako mga kabayan kasi alam naman natin maraming lambitin-lambitin yung bahay ni Tatay Ronnie. No, ilang dekada na nakalambitin po. Ngayon, sabi ko, para hindi na maglambitin-lambitin dyan ang gamit si Tatay Ronnie, no? Bukod doon sa bibilhan ko siya ng drum or container para doon sa kanyang mga gamit. No, nagpagawa din akong built-in na simpleng lagayan ng mga abubot, no? Naka built-in, simple. So ngayon ay titinan natin. Sige. Ayan, iwawalis pa ni Kuya Ted mga kabayan. Yes, tatanong kayo dyan sa sahig ni Tatay Ronnie. Unahan ko na po kayo mga kabayan. Ang makapal yan, subok ko na din mga kabayan. Ako mabigat ako, no? Hindi naman sobrang layo ng agwat sa pagpapakuan po mga kabayan yung brace sa ibaba. No, dikit-dikit po yan, kaya maganda at mas mabilis. Kasi alam nyo naman, nabanggit ko, nahirap yung kawayan dito. Nasa Japan pa ang kawayan dito mga kabayan. Iwan ko ba? No, sa iba malapit ang kawayan, pero dito ko Tatay Ronnie sa lupain niya, may kawayan pero malayo. Umuulan mga kabayan, bangin, delikado. Kaya ginawa na lang po namin ng paraan, ginawa na lang namin ng pinulik. Instead, kawayan sana. No, pero walang choice mga kabayan, abutin tayo ng siyam-siyam lalong tatagal. No, kaya sabi ko, sige, doon tayo sa mabilis para magawa natin kaagad dahil marami pa antabay na mission natin mga kabayan para mapabilis. So, yan ang nag-decide kami na yan ang ilagay namin na sahig ko mga kabayan. Matibay.
matibay. Mawala na lang sa mundo, wag naman sana. Mawala sa mundo si Tatay Ronnie, pero yung bahay at sahig niya buo pa din. O, diba? So, hindi hamak na mas matibay talaga na maganda yung bahay kubo ni Tatay Ronnie po, mga kabayan. Panalo, no? Kaya, nandito tayo para magpintura later, no? Basta tapusin lang po namin ito. Lagyan natin to handle, tapos lock ne, ha? Para hindi ka na masige tali-tali sa mga gamit mo. Oh, sige. Oh. Bigatin tong araming ito. So, ayan. Yehey! O, di ba mga kababayan? Ang bilis ng ating mga karpintero. Ang dami nagsabi, di ba? Ang bilis, no? Ang bilis gumawa at ang tibay gumawa. Yes. Sabi pa nila, wala daw akong stress ngayon sa mga karpintero ko. Totoo po yung mga kababayan. Wala akong stress, no? Hindi ako napagod. Dahil kung wala ako dito mga kabayan, gagawin nila kung ano yung nararapat, no? Kaya salamat sa ating karpintero, kay Kuya Joel, kay Kuya Ted, kay Kuya Dulce, no? At sa iba pa, 13, 14, 15, 16, o bahala na. No? So, ito yung request ko mga kababayan. Ayan. Mga gamit, mga damit, dito lagay ha. Talagang sabi ko, kailangan may nakahang lagyan damit. Huwag ka na tali-tali. Tali. Dito naman, tali. Dito naman, tali. Dito naman, sako. Wag na, ha? Dito natin lagay, ha? Tapos maglagay din, ay bibilhan din kita ng container, ha? Para hindi ngat-ngatin ng RET. So, yung mga importante mong gamit, ilagay natin sa container. Dito, mga abubot mo lang. Halimbawa, unan, kumot. Oh, lagay dito. Yung mga damit na pang araw-araw, lagay dito. Ne? Okay? Okay. Ayos? Oh, ayos. Happy. 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 Jollibee. Mama. 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 Papa. Bapa. Mama. Bapa. Papa. Mama. Mama. Tito. 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 Tita. Lita. Lula. Lula. Lolo. Lulo. Lolo. Lolo. Nagmatok. Oh, may nagkatok. Nagkatok. Baka na. Naagawan pa. Naagawan pala ng baril ne. Mas mabilis pa pala yung Ano yan? inakyat. Oh. Oh. Ang galing ah. Ang galing ng baril ah. Happy, happy, happy. 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 Oh, ganyan ang happy. Ay, Diyos ko. Kapay. Kanan. Ay, kinding-kinding din ah. Kinding. Ano? Sundalo, matapang. Ganyan. Kailangan Kailangan matigas. Malambot. Uy, kanin. Sabay.
Talo ka. Oh. Grabe, no? Lakas si Tatay Ronnie, no? Maminto din ko naman kan. Kami nga dalawa. Atong napakwa. Ay, motor jag. Mamata ka lang. Ang lakas talaga ni Tatay Ronnie. Grabe. Sino inihip mo? Mangon. Mang. Iniisip pala niya kung kailan mangan. Ayan naman pala Wala naman sa eh. problema eh. Oh. Mangan. Yung antay niya, mumangan na. So ayan, kakain na po sila mga kababayan. Sabayan niya po sila kasi kami tapos na low carb kasi kami mga kababayan kaya hindi ako kumakain ng rice. So pili yung pagkain mga kababayan. O sige na. Ito, kami wala kasi nananood kami dito sa kanya. Hindi tumatanggap na pagkain. Gusto pa nga yung tumanggap ng kapagkain dito. Amen! God bless you, God bless me. Ulas lang sausawan ko ya. Direct may sauce mata kasama. Pag-chokstogo. Ano na, direct na. Pag-chokstogo. Bigyan mo sila ng soft drinks. Ito pa. Wala kayong kaagaw sa inyo lahat yan. Pag manok niya, ayaw kumain eh. Kain po! Mangan! Marunong pala eh. Magaling pala magsalita eh. Parang ano lang. Hindi na nasanay siguro. Palagi may kausap. Parang umurong yung dito. Ayun. Baso! Di bali mamaya sip-sipin at Parang Martinez. para yung Martinez na kinakayasa yung dila. Ito pa, kuya. Tulad ng isang Hindi ka makaantay. Tuyo. Wala mo na po dati. Penyerai malapit malapit mamalak kita mo. Aps. Handai na talaga rin. Lalo may harapan. Tang-tang na. Dai kayu. Sabrawi. Cepet. Aday. Tang-tang.
Labay akali. Kulang dito isa. Ay, Kulang ako. Potro. Mga lapad-lapad. maliit, may malaki. Masyadong excited ah. Siyempre, uwi na eh. Nagmamanas na. Wala mo. Dalawa. Ay, ang bigat. Ay, parang kakaro. Ito, yapon. Di, jumiri. Ang malagar. May sap. Pero niya. Oh, yeah. Ay, mapunig di. Ha? Mapunig. Madam, ano mahabi mo sa nag-comment? Ang gwapo ng mga karpentero, madam. Yes, ang gagwapo daw, ang sisipag daw. No, ang bibilis daw nila mga kabayan. Kaya sa susunod naming project, isang araw lang na matapos talaga yung kay Kuya Uming. Kasi siyempre magpapugi po yun talaga yun sa mga kabayan. Isang araw lang yung tapos na sa amin yung kay Kuya Uming. Oh, kahit hindi tuloy yun. Oh, sira na ng kamay. Ano nangyari? Bakit? Patingin. Patingin. Saan ano? Nabalatan ng yero. Ah, kanina. Relax lang pare. Mapuling ha. Adik kumalani malagari alabay tahun ang hata. Ah, ya bay lam barkada ta. Ito tinhi lagat ka. Ah, wow, mali. Ito. Sukat na sukat ah. Jerry. Ano mo habaan? Ayaw niya magmitras ha. Sige. Metros. Gawang kay tampuhat. Oh, ya. Dali mo. Paano magkasinta ko, Ted? Ah, Paano magkasinta? silip mo ganyan. Yung para may kinikindatan. Uy, yung dini mo. Bote lang wala dito yung apo. Mamaya sabihin ng apo, panikindat yung ano nila. Karpentero. Aday. Alam mo, patay. Tama tayo. Ayan, ayan, pinakapil. Pinaman na inlat. Ay, tama. Ya, payarin pagyabin. Payang na. So ayan po mga kabayan, hindi namin to iyero. So gagawin to ni Tatay Ronnie, lagyan niya ng kugon. Siya na ang gagawa dito. Kasi marami siyang kugon dyan na kinuha nung nakaraang linggo. No? So dito niya ilalagay yung iba. Kapiraso lang naman to. At least magdapog man siya dyan mga kabayan. No? Ay mausukan man ay okay lang. At saka open lang yan dyan mga kabayan. Open lang yan. No? Mula dito, open. Dito, daanan, tagos dyan. Basta dapugan na lang yan at saka banggira. Para maayos, no? Kasi alam naman natin, si tatay ay sanay sa open na bahay. Ito lang yung close niya. Para at least, yung mga importanteng gamit niya sa mga kabay, mailak niya. Hindi siya worried kapag aalis siya, punta siya sa taniman niya, or mag-iikot siya sa kabundukan, no?
Hindi siya worried, no? Kasi lagyan namin ng padlock. Dito, pinggan, kaldero. Oh, diyan magdapog siya diyan. Malaya siyang magdapog diyan, malaki na yung space niya. Natakot ang ulan mga kabayan, sabi ko. Takot sa gusto ng matapas din.